For today's video guys, i-review naman natin itong SkyDrive Sport version 3 ng Suzuki. This is 113cc guys na scooter na pwede nitang mabili ngayong 2023 hanggang 2024. So itong nakikita natin sa harapan natin is ito yung 2023 model na Suzuki SkyDrive Sport Edition. So yung motor na ito guys, fuel injected na, kaya sigurado tayong matipid na ito sa gasolina. Ayan muna natin ang features ng motor na ito para alam nyo bago kayo bumili ng ganitong Suzuki SkyDrive Sport. Unahin na nga natin guys yung kanyang headlight. Kung mapapansin natin sa headlight na hindi pa ito naka-LED, naka-bulb type pa rin ang motor na ito. Maging sa kanyang turn signal light dito sa gilid, ang nagandaan ko lang sa kanya is yung kanyang forma na minimalistic lamang pero napakaganda tignan. Lalo na sa malayuan guys, ayan. Napakaangas. So dito meron tayong emblem ng Suzuki. Pero wala tayong headlight dito sa taas, dito lang talaga siya sa baba. Kung naman siyang lagyan ng LED, marami naman tayong pwedeng gawin para ma-convert natin yung ating ilaw to LED. Tingnan naman sa suspension, gumagamit pa rin ito ng front telescopic. Meron din tayong single piston dito at round design naman yung kanyang disc brake dito sa unahan. Wala itong CBS version guys na motor, so kita natin natural lang talaga siya. Pagdating naman guys sa kanyang size ng gulong, meron tayong 80-90 by 14 at tubeless na ang motor na ito, kaya maganda na ito pang long drive. Tingnan naman dito sa kanyang taillight guys, napakaganda rin dahil naka-built in ito, kaya iwas tayo sa pagkasagi unlike sa ibang scooter na naka-belt out. So ito naka-built in na siya, kaya iwas talaga tayo pagkasagi. Kanyang ilaw naman guys is naka-bulb type pa ito. Pati yung kanyang turn signal light dito, bulb type pa rin, pero kahit ganun pa man, napaka-visible pa rin ito sa gabi at napakaganda ng kanyang itsura dito sa kanyang likuran. Meron din tayong maangas na fender dito guys, na saktong-sakto para iwas sa mga talsik or alikabok na pwedeng pumunta sa back ride natin. Tingnan naman sa kanyang suspension dito sa likuran, meron tayong single shock absorber dito sa likuran, unit swing ang gamit, at kagandahan guys, meron itong kickstarter in case man malubat tayo, at meron tayong second option para ma-start natin yung motor natin. At dito naman sa kanyang braking system, gumagamit pa rin ito ng drum brake. Ayan, so drum brake pa siya guys yung likuran niya dahil 113cc lang naman ang motor nito, kaya expect na natin na drum brake pa rin siya. Pagdating naman sa size ng gulong, meron tong 90-90 by 14 at tubeless na rin ito guys, at 46p yung kanyang kapal. Yung kanyang itsura ng kanyang muffler dito, meron tayong plastic cover dito at napaka minimal lang talaga ng kanyang design. Saktong-sakto lang sa body niya. Ayan, saktong-sakto lang talaga. Nito naman guys yung kanyang itsura dito sa footrest niya dito sa likuran. So meron tong rubber, hindi siya steel, so rubber siya guys. Maganda rin to dahil hindi siya madulas, lalo na kung mabasa or maulan. Board naman makikita natin na napaka minimal lang at meron siyang mga groove. Ayan, para sa hindi siya madulas kapag sakyan natin siya. Pagdating sa panel gauge, gumagamit pa rin ito ng analog, so wala tayong makikitang LED. So meron lang tayo ditong speedometer, meron tayong fuel indicator, meron tayong high and low. Wait lang ha, on lang natin. Yan, so meron siyang check engine warning, meron tayong signal light, meron din tayong ilaw ng high and low. Yan, so high beam yan guys. At fuel indicator, analog, speedometer, kung ilang mileage na yung motor mo. So yun lang, napaka minimal lang. Pagdating naman sa pindutan, dito sa kabila meron tayong electric start, sa kabila naman meron tayong high and low, turn signal light, busina. Napaka cute ng kanyang busina guys. Sa kanyang susian guys, so gumagamit pa rin ito ng shutter key, hindi pa ito naka keyless or smart key. So shutter key pa rin ang gamit niya, at dito mo rin may lalak mo naman siya guys. Ayan, lock, para iwas sa malilikot na kamay. Napakasimple. Ito naman tayo sa kanyang lagayan guys, so meron tayong maliliit na lagayan dito. Ang wala lang dito guys is wala itong USB charging port, so maganda sana kung nilagyan to ni Suzuki ng charging port para naman mas maganda yung specs ng motor na ito, lalo na kung gagamitin natin to pang hanap buhay or gagamitin natin pang long ride para hindi tayo malubatan ng cellphone.
So dito naman guys yung susian niya sa upuan niya. So nasa gilid siya. Ito naman yung kanyang storage dito. Kung mapansin natin, napakaliit lang ng storage niya. Kita natin, manual lang yung nakalagay dito. Kung ano lang yung mga lilit na bagay dito, yun ang sakto. Yung helmet, hindi siya sakto dito. At meron din tayong mga tools dito guys. Meron tayong spark plug, pantanggal spark plug, at screwdriver. So ito yung tangke niya. Napakaliit lamang ng tangke. Additional lang pala guys, meron din tayong dito kung mahilig tayong mamalengke. Meron din tayong sabitan dito or hook para sa mga pinamili natin. Pagdating naman sa engine specification ng motor na ito, meron itong 4-stroke, single overhead cam, 2 valves at may bore and stroke na 51.0mm by 55.2mm at may engine displacement naman ito guys na 113cc. Ang fuel system is fuel injected at ang cooling system nito is air-cooled pa. Ignition system is CDI at naka CVT transmission type. Para naman guys sa kanyang forma ay napaka-simple lang ng forma niya, lalo na kung ikaw ay baguhan pa lang or babae. Napakagandang ito yung first motorcycle na para sa'yo dahil napakaliit lang niya para sa seat height na kayang-kaya ni ate. Ito ay bibili ng mga scooter na pang simple lang siya. Ito yung bet na bet ko na pwede niyong subukan. Hope guys nagustuhan nyo ang ating vlog ngayon at huwag kalimutan na mag-subscribe at paki-follow na rin ako sa aking Facebook page para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos na ilalabas ko dito sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Para sa susunod na review, abangan!